pag-usapan din naman po natin mga kababayan, ito pang isang balita na nakita po natin na kung saan, bukod po kay Harry Roque, ay may isa pa rin pong pinauuwi. Ito. Tanggalin natin. Yan. Punta naman tayo. Dito naman sa isa pang balitang ito mga kababayan, na bukod po kay Harry Roque, meron pong isa pang pinauuwi. Merong isa pang pinauuwi mga kababayan at ito po ay si Saldico. So ayon po dito mga kababayan, kay Secretary John Vic Remulla, umuwi ka na, hinihintay ka na dito. At yan po ay panawagan kay or mensahe dito po mga kababayan kay Saldico. So ngayon ito i-play po natin. Umuwi ka na, hinihintay na kita dito, kailangan mo humarap sa batas. Ama. Ang pagkaalam namin kasi ay dalawa ang passport niya. So, ang pag-track sa kanya ay hindi kasing dali ng ibang mga hinahanap natin. So, yung citizen, ang alam namin... Tsaka pagkakaalam ko mga kababayan yung kay Roque, di ba kansilado na yung passport niya? Ang pagkakaalam ko kapag kansilado na yung passport mo, kung pupunta ka ng ibang bansa, mga kababayan, alam ko hindi ka na makakapag-travel kasi wala ka namang passport yung passport niya kansilado na mga kababayan. Pero na lang kung ipinipilit niya pa yung kanyang passport or di kaya naman may isa pa siyang pasaporte mga kababayan na ginagamit para po makapag-travel. Ibang bansa siyang dalang passport. So, iba ang challenges basta pagdating sa kanya. So, ayon po dito kay Secretary John Vic Remulla mga kababayan, umuwi na daw itong si Saldico at kailangan na daw pong harapin ni Saldico yung mga pananagutan niya dito po sa Pilipinas mga kababayan. Pero hinala daw po ni Secretary John Vic Remulla na ito daw pong si Saldico ay may isa pang passport na ginagamit para daw po mga kababayan makapagpalipat-lipat ng bansa. Ano po, so ngayon, sa akin in my personal opinion, anong ginagawa ng DFA? Diba dapat mga kababayan, kung talagang may ginagamit pa na ibang pasaporte, etong si Saldico, diba dapat ang ginagawa ng DFA, sinusuri po nila kung talagang etong si Saldico ay may iba pang mga pangalan na ginamit po dyan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, unang-una, diba pag kumukuha ka naman ng passport, naka-indicate naman dyan yung pagmumukha mo. So ngayon, kung may iba pang passport na ginagamit etong si Saldico at etong si Harry Roque, diba dapat kinakansela lahat? Diba dapat sinusuri ng maigi ng DFA? So ngayon ituloy pa po natin. Wala ko nakikitang ganung effect. Wala naman siyang pinapatay sa pagkalam ko. Wala naman siyang pinapasabog. Wala naman siyang ginagawa. So, wala akong makita to that effect. At least to my appreciation, wala akong makita. Wala akong makitang basehan So, itayin na lang natin ng SOJ. Sila siguro magkasabi. Pero to my personal knowledge na ng sinabi niya, wala akong makitang basehan para i-label siyang terorismo. Pero wala sa akin lahat ng ebidensya. So, itayin natin. Ginagawa naman namin lahat. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. Mukha at saka mga kababayan, tingnan nyo Hindi nyo ba nakikita ngayon? Mukha ata yung mga nagtatago sa kamay ng batas, inuunti-unti na. Mukha ata mga kababayan na lahat ng may pananagutan sa batas, lalo na, sabi nga ni Harry Roque, pinagmalaki niya pa. Ito singit lang natin. Di nyo ba napapansin, di ba, pinagmalaki ni Harry Roque, siya daw yung pinaka-high profile na nagre-request mga kababayan ng asylum doon daw po sa dahig. Ibig sabihin, sinabi niya, pinagmamalaki niya na high profile siya, dapat talaga po siyang pagtuunan ng pansin ng Interpol. Dahil unang-una, high profile siya, sabi niya, at dito sa Pilipinas may kaso siya. Hindi, isipin niyo mabuti may kaso siya dito sa Pilipinas tapos pinagmamalaki niya na high profile daw siya na nagre-request ng asylum doon sa dahig. So anyway, tuloy pa natin. So, kaya pansinin niyo ngayon, lahat ng mga tinatrabaho na ng ating mga alagad ng batas, yung mga sinasabing high profile na, mga kababayan. Tama din yung sinabi ni Roque, inilaglag niya yung kanyang sarili. Baka mahanap na natin anytime soon. So just for the record, hindi pa kansilado ang kanyang passport,
Not yet. Sa pagkaalam ko, hindi pa. Sa pagkaalam ko, hindi pa. Pero alam DFA. ko, normal process yan. Basta may probable cause ka na. Pwede ka, at you will face indictment. Pwede na ipasok yung, at saka may warrant of arrest na. Pwede na ilagay yung red notice sa kanya. Di ba ang pagkakaalam ko mga kababayan, kasama na itong sinasaldi ko sa may mga warrant of arrest. Yan yung mga second batch mga kababayan na maaaresto. So ngayon, kapag ka lumabas na yung arrest warrant ni Saldico, di ba dapat ang mas mainam na gawin mga kababayan, ipakansila na yung kanyang passport. Kasi sabi ni John B. Cremulya, ni Secretary John B. Cremulya mga kababayan, na hindi pa daw po nakakansila ang pasaporte ni Saldico. So kaya pala mayabang etong si Saldico na magbintang at mag-akusa sa presidente kasi hindi pa pala kansilado yung kanyang pasaporte. Di ba dapat kinakansila na yan? Para nang sa ganon, mailagay na rin sa red notice mga kababayan, ito pong si Saldico at maipa-aresto na rin. Mapatutukan na rin kung nasa saang lungga ito nagtatago. Umuwi ka na. Hinihintay na kita dito. So yan mga kababayan, kasi biruin nyo eto sabi ni Erma Kapuyan, merong vlog si Takero, hindi pa siguradong nahuli si Roque. Naghihintay pa ng siguradong balita galing sa kanyang source na nasa dahig. Sir Jake, delay ang eroplanong sasakyan ni Baklush. Hindi mga kababayan na ito para sa akin. Maaaresto at maaaresto yan. 100%. Mga kababayan. Mapapabalik at mapapabalik ng Pilipinas yan. Maniwala kayo. Kasi di ba yung kay Digo nga nung gabi kahit hindi pa kumpirmado mga kababayan, talagang ipinipilit natin sa inyo na maaaresto talaga. Nasaan na ngayon si Digong? Nandun na sa ICC. So ngayon, si Harry Roque pa kaya na napakayabang at pinagmamalaki na siya mga kababayan ay high profile daw. Pinaka-high profile na nagre-request ng asylum dyan sa dahig. O ngayon, ako mga kababayan, tiwala ako na 100%. Ito 100% na mapapabalik ng Pilipinas si Harry Roque. Lalo na ngayon at kansilado na yung kanyang pasaporte. Total naman may mga lumalabas na balitang ganyan galing sa Bilyonaryo News Channel na arestado na itong si Harry Roque. Ako naniniwala ako na 100% mapapabalik ng Pilipinas yan. Lalo na at ang gobyerno ngayon talagang determinado na mahuli si Cassandra Leong, Harry Roque at yung iba pa na mga sangkot at kasabwat dyan po sa maanumalyang pogo na yan. Ano po mga kababayan? So ngayon, balik tayo dito kay Saldico. Kung titingnan nyo mga kababayan, ito pong si Saldico, napakayabang mag-akusa pero hindi tularan yung ibang mga kongresista mga kababayan na talagang handang humarap sa kanilang mga pananagutan. Katulad na lamang mga kababayan, itong balita na nakita po natin kanina na ito daw pong si Congressman Arjo Atayde at itong si Dean Asestio humarap na daw. Humarap na daw sa ICI kaugnay daw po sa flood control scam. So ibig sabihin, yung iba mga kongresista mga kababayan ay hinaharap po nila yung mga accusation po laban po sa kanila. Samantalang eto mga kababayang si Saldico, pinakamalaki ang nakulimbat mga kababayan at sinasabing siya ay inosente, takot umuwi ng Pilipinas at harapin yung kanya mga pananagutan. So eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga kongresistang sina Arjo Atayde at Dean Asistio. Kasabay pa rin yan ang kanilang pagkakadawit sa flood control scandal. At live mula sa Taguig, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano nga ba ang sabi ng dalawang kongresista na nandiyan ngayon? Sila daw ba yung humiling ng executive? Ngayon mga kababayan, ito singit ko lang ulit Ngayon ini-imagine ko na Ini-imagine ko na kung ano yung mga dahilan ng mga DDSet kapag ka napabalik na ng Pilipinas si Roque. Kung ano yung mga sasabihin. Siguro, pustahan Pustahan, sasabihin ng mga DDSet dyan. Ay, political circus yan. Political persecution yan. Ano yan? Talagang matindi yan. Talagang, tawag dito, sasabihin ng mga DDSet, ay ginigipit yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Sasabihin ng mga DDSet na naman, ay, grabe naman, walang kasalanan si Harry Roque. Bakit pinaaresto? Ganyan kabobo yung mga yan
Diba? Kaya nga mga kababayan, ito, alam na natin kung ano yung mga dahilan at katuwiran ng mga DDSet mga kababayan. Pero ito yung isa sa sigurado tayo. Kahit magtago na magtago, yung mga kaalyado ni Digong na may pananagutan sa batas, talagang babalik at babalik sa Pilipinas yan at maaaresto po yan. Session o ito ay inoffer mismo sa kanila ng ICI? Wait lang, sabi dito, legit po ba? Akala ko po biyahe pa Austria. Eto nga mga kababayan wait lang, pakita ko sa inyo. Punta tayo kay Roque, sa ating best friend. Punta tayo sa ating best friend. O bakit wala na? Ba't wala na yung kanyang post? Ito. Ayan nag-post nga siya. Ito nga yung post niya. Papunta daw siyang naglabas siya ng boarding pass. Ayan naglabas siya ng boarding pass mga kababayan, kaso wala nakalagay na date. Yan wala nakalagay na date pinutol niya mga kababayan yung pagkaka-picture niya Wala nakalagay na date Ang nakalagay lang dito yung oras ng kanyang arrival. Tsaka yung seat number niya mga kababayan, pero wala pong nakalagay na date Wala nakalagay na date. Ito, may inanuhan siya dito mga kababayan, pero tinakpan niya ng daliri niya. Ay kung kanya to, kasi nakalagay dito Roque Herminio Hari Jr. Ibig sabihin kanya yan. Ang problema mga kababayan, wala naman nakalagay na date. Diba? Ayan wala. Kasi eto, basahin natin yung mga comment saglit. Sabi ng mga nag-comment dito, can you travel without passport, Sir Hari? Ginawang diversion na naman para may iwas daw mga kababayan sa pananagutan sa pagkakadawit ni Saldico. Ito daw pong si Congressman Sandro. Ngayon mga kababayan, ito pa. Stay safe, Hari Roque. Hope her to real story. Ito pa mga kababayan. Kung makikita nyo, may tanong dito na makakapag-travel po ba kayo kung wala po kayong passport? Ayan tapos wala nakalagay na date mga kababayan. Wala nakalagay na date. May tinakpan siya dito Pero anyway, balik tayo dito. Bandang alas 10 ng umaga nang dumating dito sa Independent Commission for Infrastructure itong si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio para umattend ng dalawang magkahiwalay na pagdinig. Giit ng dalawa voluntaryo sila nagpunta dito para linisin ang kanilang pangalan na nauugnay ngayon dito sa flood control scandal. Dapat ganito ang ginagawa mga kababayan ni Dapat ganyan ang ginagawa ni Saldico. Diba? Dapat hinaharap niya rin o kusa siyang pumupunta mga kababayan dito sa ICI para harapin yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. Kung talagang wala siyang kasalanan. Kasi di ba pinagmamalaki niya malinis po siya. Pinagmamalaki niya hindi daw po siya nakinabang sa pera ng mamamayang Pilipino. Ngayon, dapat pumunta siya dito sa Pilipinas, harapin niya yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. At patunayan niya yung aligasyon niya kay Congressman Sandro Marcos, kay PBBM at dito po kay House Speaker Martin Romualdez kung talagang totoo. Kung matatandaan natin siya ay kabilang ang dalawa sa mga binanggit na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na pumoporsyento raw umano sa mga proyekto ng gobyerno. Kwento ni Atayde, sumulat siya sa ICI 2 linggo na ang nakalilipas para kusang magbigay ng testimonya. May dala rin daw siyang affidavit. Handa raw siyang sabihin ang lahat para lamang malinis ang kanyang pangalan. Naging emosyonal naman si Atayde nang mabanggit ang pagkakadawit ng ama niya sa flood control scandal. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Baka mas mabuti po, bago po magturo, ibigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. And my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence. Di ba dapat ganyan? Di ba dapat ganyan mga kababayan? Dapat ganyan. Saldico. Hindi yung magre-record ka ng video, nakalbo ka tapos biglang tutubo yung buhok mo.
Samantala, layunin din daw ni Congressman Asistio na malinis ang kanyang pangalan. Sabi niya, bandang Nobyembre noong nakarang taon, nang makilala niya. Ayun nga, sabi nung iba, tama daw, November 25. Ang nakalagay nga kasi dun dito, wait lang ha. Ang nakalagay kasi dito, parang September. Asan ba yon? Hindi, gate close to mga kababayan eh. May nakalagay bang date? Di, wala nakalagay na date dito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ayan o. Ayan yung kanyang boarding pass eh. Meron ba? May November ba? Ay eto, November 25. November 25. Meron pala, sorry. Ito. November 25. Ito ha, 9:40. November 25. Ito. Meron pala, sorry. So ngayon mga kababayan, ito yan. Ang point kasi natin dito, makakapag-travel ba siya nang wala siyang passport? Makakapag-travel ba siya nang wala po siyang pasaporte? At saka ang tanong dito, ano yung purpose niya para magpalipat-lipat ng bansa? Ano yun? Para magtago. Dahil alam niya na anytime, pwede siyang maaresto. At saka nakakapagtaka pa dito mga kababayan, nung ipinost po niya yan, hindi na po nasundan. Eh di ba dapat pag may mga ganyang bali-balita, di ba nagla-live na agad si Harry Roque, sunod-sunod na yan. So yan mga kababayan ang abangan pa natin. Pero anyway, ako 100%, sabi ko nga sa inyo kanina, naniniwala ako mga kababayan na mapapabalik yan ng Pilipinas. Wait lang natin. Basta wait lang natin. Niya ang mga Diskaya sa isang awarding ceremony sa Camp Aguinaldo. Pero matapos noon ay wala na raw silang ugnayan ng kontraktor. Hindi naman ini-livestream ang dalawang hearing ngayong araw na ito. Sinulat daw sina Atayde at Asistio sa ICI na kung pwedeng hindi muna isa publiko ito para maiwasan umano ang trial by publicity. Baka rin daw may masabi si Asistio na impormasyong hindi dapat maisa publiko. Dati nang sinabi ng komisyon na magkakaroon ng tawag dito mga kababayan, ito Ako, bakit ko daw sinasabi na 100% naniniwala ako na mapapabalik ng Pilipinas etong si Harry Roque. Kasi syempre, nagtitiwala ako mga kababayan sa kamay ng batas. Nagtitiwala ako na kung si Duterte nga ay napapunta na ikulong dun sa dahig, si Harry Roque ay mapapabalik ng Pilipinas yan. Ako 100% mga kababayan, abang-abang lang tayo, mapapabalik ng Pilipinas yan. Executive session kung may mga makukompromisong impormasyon na makakaapekto sa national security. Wala pang pahayag ang ICI tungkol sa mga naganap na hearing ngayong araw na ito. Handa naman daw na bumalik dito ang dalawang mababatas kung ipapatawag sila ng komisyon. Maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig. So dapat ganito, Saldi ko. Kung talagang wala kang itinatago, bakit hindi mo tularan etong sina Congressman Arjo Atayde na hinaharap at talagang pumupunta pa sa mga investigasyon para magpaimbestiga. Para mapatunayan na sila po ay inosente at hindi po sila sangkot dyan po sa maanumalyang flood control na yan. So kung talagang etong si Saldico, sincere sa kanya mga sinasabi at mga accusation laban po sa presidente, bakit hindi niya sundin yung sinasabi ni PBBM na umuwi ka dito, patunayan mo yung accusation mo sa akin at harapin mo yung mga matitinding aligasyon laban sa'yo. So ngayon mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hinggil po dyan sa balita po na yan. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo, hinggil po dyan